di na ako nag-goal set, bro. Oo, di ka na nagsiset ng kunyari, itong goal ko this year. Ano lang, mga time. Siguro, may timeline ka, may target ka, pero hindi ako attached. Okay. Okay, kung makuha, very good. Kasi maaring hindi, okay lang, lesson learned. Pero paano kung mas maaga? Yeah. Oo nga. Diba? Or paano kung may mas maganda pa pala? So, meron akong intention. Okay. Ito yung lengguwaheng sinasabi mo na ganapan mo yung dapat mong ganapan. So, yun yung show up. So, diba? Hindi mo rin alam. Kasi kahit kung pipilitin nating alamin, yung goal natin ay magiging limitado lang sa kung anong available sa nakikita natin. Mismo. Paano yung mga oportunidad na o yung mga ideya na hindi pa naiimbento kagaya ng Crypto Esports League? So, di mo na ma-attract yun, no? Kasi nag-set ka ng ganito. Sinarado mo na eh. Ganito yung gagawin ko next 6 months. Di mo nga alam ano mangyayari next month eh. Ba't ka nagsasabi ng ganito gagawin ko for the next 6 months? Saya, no? So, kailangan mo talagang maging masaya. Kailangan mong kiligin. Isa rin sa mga naging error ko, actually. Sabihin ko na sa inyo. Isa sa mga naging error ko sa nagdaan 3 taon dahil sa ganong toxic na masabi ko, straight up, yung ganong grindset mindset type shit na fuck emotions. Sobrang lason niya. Hindi siya sustainable. Kumbaga, pwedeng kapamilya mo or kung sino man yung mga nakapaligid sa'yo na mahal mo sa buhay, madadamage mo sila. Kakaganon mo. Kasi pwedeng yung nakapaligid sa'yo, ganito yung interpretasyon nila ng happiness and joy. Enjoy life. Tapos, ikaw, sobrang tigas mo, hustler mindset, time is gold. Yung ginagawa nyo na yan, hindi magko-convert ng pera yan, nag-aaksaya tayo ng ganito yan. Sa pananalita pa lang, pag sinabi mo yun, tangina, nang da-damage ka na ng emotion. So ako, masasabi ko na, yung grindset, mindset, fuck emotions, lason yun. It's a trap. Yun yung nalilimutan din natin. Nalimutan ko rin yun. Living, mabuhay. Nalimutan kong mabuhay. Nakala ko, pag papera ako, ultimo yung previous partner ko before, na lagi ko siyang tinatanggihan. Kain tayo sa ganito. Punta tayo sa ganito. Afford namin. Pero, tsaka na yan, madali na lang mag-enjoy sa mga ganyan pag ano muna tayo, grind muna tayo. Nalilimutan ko na nung moment na yon, like for example, Tuesday morning, ganda ng araw, punta tayo sa ganito, dagat tayo, afford namin yun. Pwede kami pumunta pero dahil ako, tanga-tanga ako mag-isip nun, sablay mga desisyon ko nun, sa Sabado na lang, weekends na lang, mga ganun, wala na yung excitement at saya nung araw nung Tuesday. Kasi Tuesday naramdaman eh. Tapos sasabihin ko Sabado. Dahil lang, kailangan ko maging matigas. Kailangan nating magsakripisyo ngayon. Tiisin na lang natin tong pagiging miserable at malungkot. Madali na lang mag-enjoy. Sa Sabado, enjoy tayo. Kaya sa Sabado, lumabas man kami, wala na. Poker face na lang. Yo, welcome back sa Top G Manila. Yes. Alright. Podcast na nakafocus sa pagpapaintindi sa'yo, sa amin, sa atin, na lahat ng nangyayari sa'yo or lahat ng nasa paligid mo, parte yan ng pag-unlad mo as an individual. So, kailangan mo lang siyang tignan sa tamang lente para magets mo, parte pala siya ng growth ko bilang nilalang. Ayun. Tangina, paiba-iba yung intro namin, no? Pero iisa yung yung thought ba? Yes, sir. No, lupit. Paiba-iba intro sa kada Diba? Malupit ang putan. Di malupit. Evolution. Hindi ka na scripted, boy. Nag-ooperate ka na sa puso't kaluluwa. Pwede rin. Nabigyan ng magandang interpretasyon. Alright, ito, Class S. Supremo ng mga liitimong classes na pangit. Na bad trip ka na sa akin dati. Hindi mo lang matandaan ano pangalan ko, pero ako yun. MG Aguilar, ang boses ng iyong konsensya, nagsasabi, Top G, stop God. Yeah. Good morning, pare. Totoo. Tangin ang oras natin ngayon ay, 11:00. So, siesta time. Masarap. Tangin na siesta time. May kapatid kang may kapatid kang vlogger. Oo. May kapatid akong lapok na vlogger. May kapatid siyang vlogger. Lapok. Anong pangalan, pare? Si Melo Aguilar. Melo Aguilar. Bili niya yung shirt niya, lambing. Pupunta kami sa event niya sa 13.
May event siya? Tungkol saan yung event niya? Tungkol sa, hindi, ang kapatid walang kwenta, basta punta lang eh. Basta may event siya, tingnan nyo sa page niya, tungkol sa lambing, no? Lambing. Naghahanap ng mga lambing. Oh, matchmaking shit, ganun. Okay. Tapos meron kang, hindi siya matchmaking, tapos suot ka ng shirt mo, may mga color-coded shirt doon. Tapos may mga meaning yun. Kung So pag yun yung suot mong shirt, alam nung mga nandun, ayan, yun yung ano mo. Yes, ganun siya. So puntahan nyo lang yung page siya, Melo Aguilar, kita-its tayo doon. Ito solid. Ngayon, sa kanya ka ba na, parang, gusto rin naman, content nga rin ako. Hindi naman sa kanya, dahil una naman ako nagko-content sa kanya bago siya nag-content eh. Ah, Tanda ko di ba? Kaya lang, yung unang content, yung channel namin dati sa Pick Up Arts. alright. Pero, siya yung, bata pa siya, nag-ano na siya, pinaglalaroan niya yung camera, tapos binibidyo-video niya sa sarili niya. Tapos nag-upload siya ng magic niya sa YouTube. Bata pa siya noon. So ngayon, sa mga content, sa kanya ako nagpapaturo. Kasi siya talaga yung nag-dive eh. Oo. Ngayon, yun yung ano niya, kabuhayan niya. Full-time siya. Yeah. Nagkikita pa kayo? Oo! Alright. kailan ka nagbalik loob dyan sa pagbibidyo-video na yan? Kasi napapanood kita eh. Bata pa ako nung napapanood kita. sa TikTok eh. Napapanood ko siya yung dinedebunk na yung mga nangyayari sa gobyerno. Ganun. Hindi mo kaya tigil mag-content. Dire-diretso. Ikaw bilang ang tinututukan mo madalas sa mga content mo ay yung mga nangyayari sa gobyerno. Ano yung netong 2025 naging challenging siya eh. Actually sa lahat. Correct. Maraming mag-a-agree na parang tangin ng 2025 to parang kinulata ni 2025 na ewan. Ako ganun din, inabot din ako yung collapse na yan. Pati yung ibang dami rin, mga iba kong tropang business owner, tangin na dama rin nila. Yeah. So, puro kulata yung inabot nung 2025. Ikaw rin ba? Kulata. For me, 2025 is more of preparation. Preparation. Preparation sa akin. Tama, it is a matter of ano na yun. Ganon niya nakita. Di ba? Pero naka-encounter ka ng mga challenges noon, 2025. Oo naman. Di ba? Pero tignan nyo kung paano niya inintindi yung challenges na dumating. Hindi. Pine-prepare lang ako para sa something big 2026. Ramdam ko may malaki. Yeah. Hindi ko pa. During that time, nung wala pa yung pinag-uusapan namin kanina, Crypto Esports League. Wala pa yung idea na yun. So ano nga pala bilig-bigay mo siya lang mabilis na introduction. Okay, Ano yun? mabilis lang. Ako ang CEO ng Crypto Esports League. Isa sa mga co-found ng organisasyon na to. So technically, sa community ng crypto trading, ginawa namin siyang esports. No? Last year, individual challenge siya. Tournament. Yung una ay 15 players, yung sumunod ay 35 players, mga sikat na crypto traders. So pagalingan silang magpalago ng pera, gano'n? Galingan sila. So this year, gagawin na namin siyang season-based. Meron ng franchise team, may limahan na. Ganun. So last year, bro, wala pa tong idea na to. Hindi ko pa siya, wala pa. As in, wala pa siya sa awareness ko. Sa radar ko. Okay. Ano pa lang siya, ramdam ko lang na may malaki. Okay. Ramdam ko lang na parang may mangyayaring something. Pero hindi to, ibinabalang sa akin. Dahil kahit hindi ko pa siya nakikita, naniniwala. Ako yung nagtatanim nung punla, nung buto. Okay. Na dinidevelop ko yung sarili ko. At dahil dinidevelop ko yung sarili ko, nakikita ko may mga small wins ako, may mga ebidensya, nagle-level up ako sa buhay. Alam ko, ipagpatuloy ko to, may something na mangyayaring malaki, magbo-boom. Ang galing yun, tamo. Kasi, nung 2025, wala kang definite na sa tingin mong mangyayaring kakaiba. Pero ikaw mismo, kumpiyansa ka na, through these small wins, may nangyayari. Yeah. Kailangan mo lang siyang ganapan ng ganapan. Kailangan mo lang magpatuloy. Kahit andyan yung mga challenges. Pero as long as may mga small wins ka, kailangan mo magpatuloy. Tapos dama mong may something. Yeah. So, ito na yung kinukwento ko sa mga tropa na hindi na ako nag-goal set, bro. Hindi ka na nagsiset ng kunyari, itong goal ko this year. Ano lang, mga time. Siguro, may timeline ka, may target ka, pero hindi ako attached. Okay. Okay, kung makuha, very good. Kasi maaring hindi, okay lang, lesson learned. Pero paano kung mas maaga?
Yeah. Oo nga, Di ba? no? Or paano kung may mas maganda pa pala Yeah. na kaya yun lang yung sinet kong target dahil yun lang yung current exposure sa radar ko eh. Marami pang ibang experiences sa labas na hindi ko alam. Sobrang limitless ng opportunity, no? Kaya yung goals, yung set ko na yung goal setting ko, ipinapaubaya ko sa Diyos. Yeah, ang ganda nun. Ang So ganda ngayon, nun. ang pinaka-goals ko ay yung daily goals kong maganapan ko yung pag-aalaga ng aking sarili, health, workout, yung mga commitments ko sa sarili ko na negotiables, okay, trade, enhance the skill, okay, meditate, spirit. Ito yung tatlong templong tinututukan ko ngayong taon. So, meron akong mga specific measures eh. Di ba, siguro, pag may share screen tayo, or may pagkakataon tayo, may papakita ko sa inyo yung itsura nung sheet ko na ginawa kong gamified. Yung, parang dinidevelop ko yung sarili kong RPG character, bro. Okay. Tapos, merong mga iba't ibang facet na kailangan kong quest. Yeah. Every single night, kailangan galing kong nun. i-finish para yung attributes ko nagle-level up. Galing. Kasi bro, sigurado yan na pag nagle-level up yung pagkatao ko, yung confidence ko sumusunod. Yeah. At dahil sumusunod yung confidence ko, nanggagaling to sa certainty eh. Na hindi, bago ako nag-react sa mundo, ginawa ko yung dapat kong ganapan. First day in the day. So, kasi automatic, react tayo eh. Kaya, madaling mag-react. Yeah. Di ba? Na natitrain na yung natin eh. Tsaka Stimulus yung natin. kung paano ka mag-react sa isang bagay, para lang siyang reaction ng level 1. Correct. Eh ikaw, kagaya mo, may mga quest ka na ginaganapan sa araw-araw. So nagle-level up ka. Correct. At the same time, kumbaga parang nasa loob nga tayo ng game, tayo yung mga karakter mismo. So araw-araw, nagpapa-level ka, nagpapa-item ka. So patindi ng patindi yung mga dungeon na napapasok mo, patindi ng patindi yung mga loots na nadadampot mo. Yes. So sa isang araw, paano ko masasabing on the right track ako sa isang araw? Yan. Sige, go. If within the day, I feel good. No guilt, no shame. Kasi ikaw mismo mararamdaman mo yun, no? Tangina parang, kunyari gabi na, may ganito akong gagawin. Tapos ikaw na lang din tatarantado sa sarili mo. Tangina, di ba? Bukas na lang. Correct. Alam mo yung mga boss fight, yung mga... Oh, yeah. Ito yung mga kalaban, yung mga pagsubok ng buhay. Okay, totoo. Kung paano mo siya harapin. Yeah. Diba? Yun yung mga boss fight. So, paano mo paghahandaan tong mga boss fight na to? Ganapan mo yung dapat mong ganapan araw-araw, di ba? Yeah, tsaka para kayanin mo nga yung boss fight, Yes. umpisahan mo dun sa maliliit. Correct. Kumbaga, magsiset ka kasi or may nasa utak ka na malaking bagay na sa tingin mong makakapag-transform ng buhay mo ng malakihan. Correct. Pero kung dun sa maliitan na galaw, like for example, yung pagkain ng tama, yung paggising ng tama, yung pagtulog ng tamang oras, yung pagligo, ultimo yung pagligo, ultimo yung pag-aayos ng kwarto mo, ultimo yung magwalis ka man lang. Maliliit na bagay, sa tingin mong maliliit. Pero kung yun pa lang, hindi mo siya maganapan. Tapos mag-aantay ka na, hindi, nag-aantay lang ako nung opportunity malaki para maganapan ko yun. Okay. Hindi ka mag-fit dun eh, no? Hindi siya darating kasi yung maliitan, hindi mo nga maganapan. Yes. May kasama yan, ha? Yung ginaganapan kasi natin, kunwari ako yung dinidevelop ko yung body, skills, money-making skills, spirit. Relationships din, ibubukas ko yung facet na yan. Inaano ko lang tong tatlong to. Relationship, tsaka purpose or creative play. Creative play. Kasi si spirit parang purpose siya. Creative play. Yan. So, dito muna ako sa tatlong to. Parang ganyan. So, ang kasama, etong ginagawa ko to, mapapatatlo, mapalima, self-development yun eh. Pero pag sinamahan ko to ng reflection, pare, self-mastery yan. Sa self-reflection, parang, ano yun, hahanapin mo ba yung mga error mo? Para hindi ka Correct. Tama yan. Ano pang difference ni self-development? Sa self-development, ano ka lang? Offense. Tira ka lang ng tira. Sa self-development. Parang, kailangan ko lang mag-perform. Ito, kailangan ko itong i-check. Matapos ko itong mga quest na to, etc. Pero sa self-mastery, nagre-reflect ka. Kasi kumukonect ka rin sa internal world mo eh. Ito yung mga small voices natin na
It could be intuition. It could be awareness. Bakit ako particular dito? Dahil, bro, dito ako nakakasagap ng signal ng mga ideya Yeah. na kailangan kong isulat sa notebook para makita ko siya at mag-materialize siya. So, pag nagkakaroon ka ng ideya, matik, sininonotes mo agad, sinusulit mo agad. Bro, kahit manong madampot ko cellphone. Ngayon, sa tuwing gumigising ka sa araw-araw, ano yung mga ginagawa mo para natatapos mo yung araw ng magaan, yung wala kang pagsisisi, wala kang panghihinayang, wala kang, di ko nagawa to Walang ganon. Yung alam mong na Diyos mo yung buong day. So sa tatlong to, sa tatlong Ano nga uli yung wino-workout tatlong yan? Sa ngayon body, money-making skill, Body money making skill. tsaka spirit. Okay. So, ito Spiritual. yung meditation ko. Meditation. Okay. So trading 1 hour a day, tsaka workout. Okay. Yan. So yan tatlong yan. Pagkagising ko, no phones. Meditate ako. Tapos, kaya to may kasamang personal mastery kasi, ina-assess ko yung nangyari sa meditation ko pagkatapos Di ba, meron akong tracker, anong nangyari, etc. Tapos, workout na ako agad. Workout, meron din akong program, tracker, ina-assess ko rin. Okay, paano ako mag-i-improve. Ano yung trend ko. Then, yung money-making skill ko, naka-time block siya. Okay, mamaya siyang gabi. 9 to 10 p.m. Yun lang. So, meron akong tracker dyan, araw-araw. By the end of the day, i-review ko yan. Update ako ng stats, ng attributes. Then, meron din akong weekly review doon sa anong naging stats ko for the day, anong trend, ano yung kailangan kong i-improve, i-develop, etc. Dahil, ni-develop natin sarili natin, nagiging confident tayo, madali tayong naturally mag-show up sa mundo, napapansin tayo, nakakapagpabibo tayo, nakikita nila yung value natin, bumubukas ang oportunidad. Nagiging matunog ngayon yan, 2026, yung word na show up. Yeah. Paano mo siya may-explain or mas may-elaborate? Ano yung kahalagahan ng show up? Tsaka paano show up? Show up. Nag-set sa buhay ko, paano ko to ina-apply? Okay, nag-set ako ng intention. Maybe ang intention ko for the day, kunwari sa binibuild ko sa Crypto Esports League. Meron akong intention for the day na makaka-apekto ng malaki sa negosyo. Like for example, get a partnership, work on a franchise team, etc. Ano nga uli yung tanong, boy? Paano mo i-explain yung nagiging matunog ngayon na word na Yan. show up? So intention. So meron akong intention. Okay? Ito yung lengguwaheng sinasabi mo na ganapan mo yung dapat mong ganapan. So, yun yung show up. Show up. Yeah. Kasama yan sa intention ko. At yung kinumit ko sa sarili ko na, okay, meditate ako, workout, trading skill, weekly review. Hindi ko bibitawan tong tool na to kasi ito yung ebidensya ko na, okay, nagpo-progress ako. Daily. Regardless sa feelings mo. Kasi hindi ka namang gumigising ng parang naka-Milo best ka lagi, di ba? Yeah. So, dun sa tracker ko, ina-assess ko rin ano yung experience ng meditation ko, difficulty, tapos bakit siya difficult dahil ba maingay yung isip ko or emotional roller coaster ako during that time o dahil pagod ako, kailangan ko ng tulog, ganun bro. So, detalyado. So, isa yun din sa mga magandang isipin natin ngayon 2026. Bilang lalaki, walang masama kung nagno-notes ka. Bro, nagsusulat or ano. Mukha lang siyang marami pag sinasabi, pero 15 minutes ko lang siya ginagawa sa isang araw. Yung pagche-check ng records ng kaganapan mo. Oo, kasi ang perspective ko dito, kung ako gamer ako Kaya nga. Kung ako naglalaro ng games, pinapalevel ko yan, pinapataas ko yan, dapat ako din. Naglalaan ka ng ilang oras para lang patindihin yung karakter mo dun no? Kasi yung Correct. karakter mo dito sa mundo, ba't ayaw mong ganapan ng ilang oras din? Ba't tamad na tamad ka? So, ganun ko siya tinignan. Na okay, we're in a virtual game. Ito yung katawan ko, ito yung karakter ko, ito yung avatar ko. Yung consciousness ko yung nagko-control sa katawan na to at desisyon at magiging kapalaran ko sa buhay na may kasama ng divine intervention. So, paano pa ako mas magiging connected sa divine intervention o sa signal ng intuition kaya ako nagme-meditate? Okay. Wala namang pinanganak na ganyan na agad yung
yung awakening niya na, tangina, ako ang karakter ng sarili kong game. Kailangan kong palakasin yung sarili ko. Kailangan kong mag-farm as ako yung karakter para ma-acquire ko yung mga ganitong klaseng attributes, armor, ganito ganyan, +9, +15 type shit. Ano mo siya? Paano mo siya naisip na ako yung karakter ng sarili kong laro? Ano yung naging turning point mo? Okay, tama na. Hindi ko na-aaksayin yung oras ko sa kung ano-ano mang walang kapararakang bagay. Lahat ng oras ko ngayon ilalaan ko para ipa-level up tong. Ito mismo, yung being ko as ako yung karakter dito sa game na to para makapalag ako. Okay. Turning point ko yan this year. Dahil... Noong 2025? Ito, 2026. Okay, 2025. Dahil, sabihin natin end of 2025, turning point ko yun dahil sabi ko, eto na yung nararamdaman kong malaki. Eto na yung ideya. So, ine-execute na namin. Okay, medyo nakikita ko na yung potential kasi klaro na yung ideya eh. Yeah. Oh, may computation na, mga potential. So, dahil dito, ang laki nito para magawa ko yan nang hindi ako nawawala sa sarili ko, hindi ako nababaliw. Yun. Mismo. Kaya ko na ba tong masalo? Dahil kundi, walang kwenta yan. Oh, yung obligasyones, no? Oh, walang kwenta yung pera na yan. Kung nawala ako sa sarili ko. So, okay. Yun yung pinanguhugutan ko, kaya kailangan kong seryosohin yung paghahanda ng avatar ko, ng katawan ko, ng mga tools na meron ako. Kailangan ko yung para pag dumating yung breakthrough. Okay. Kasi bro, ang dami ko ng mga na-experience sa success sa buhay ko na slowly siya nag-grind. Okay. Na parang hindi mo alam kung may nangyayari ba. Pero may nangyayari. Yeah. Pero hindi mo alam. Yeah. Tapos one day, boom! Yung parabolic na biglang lipad, biglang exponential. Yeah. Ganun yung sa crypto, ganun din experience ko. Parabolic, okay, sige, tambay lang, then nakalimutan ko na, then biglang, boom! Okay, let's go! Sige, na natin, seryosohin na natin kasi galing akong financial advisor kasi ako, bro eh. Kaya, na ako, mafunda na ako eh. Okay, sige, ito, Bitcoin, long term. Hindi na siya sa akin, kagad eh, easy money. Alam ko na agad yung play dahil nafunda ko na siya, etc. Okay, stick lang ako dito, blue chip, let's go. Hindi pa blue chip yung tawag dati eh. Sa career ko sa insurance, ganun din, parang walang nangyayari sa amin, Yan, etc. isa pa yan sa... Tapos nung nag-2020 bro, ito yung parabolic namin eh, in 2020. Yung nag-lockdown lahat. Eh yung mga kasama namin sa insurance, nagbebenta sila face to face. Nagbebenta. Kami naman face to face. Okay. O paano ka ngayon magbebenta? Lockdown. Eh kami during that time, mga millennials equipped kami, nag-zoom na kami bago pa mag 2020 bro, 2016 pa lang, 2017. Alright. Nag-zoom na kami, nagko-content na kami. So parang na-vacuum namin yung market nung 2020 dahil nung panahon hindi nila alam yung gagawin, paano to ita-transition online. Kaya may digital moves kami yung na humigop, kayo. nag-ads kami, higop talaga, i-recruit, dire-diretso yun hanggang 2023. So, isa sa mga isa yan sa mga nakikita kong problema ng mga tao na yung ganyan na sinasabi mo na yung progress parang ganito. Yung hindi siya isang diretsong ganun. Yung unti-unti siya. Kasi mainipin ng tao eh. Anong nasa isip mo para ituloy mo nang ituloy yung sinisimulan mo kahit sa pakiramdam mo na parang ang bagal Di, sa edad ko ngayon, Brad, nakita ko na yung pattern eh. Okay. So yung, kunwari na paghihirap yung challenges na pinagdadaanan nga ngayon sa CL, okay, sige, mahirap yan, challenging yan. Pero ganun ko lang siya tingnan kasi parte lang siya proseso eh. Dadaanan lang namin siya, tatawirin lang namin siya, kailangan lang namin siya gawin ng tama, at darating yung time puputok yan ng parabolic. Dahil pattern recognition eh. Okay. So nakita mo na to, iba't ibang industriya, ito rin yung formula, sinabi mo, ideology, etc. Influence, same eh. May recipe eh, kaya tinan mo sila, sila Leo. Dinog show nila yung bro, yung e-com, kung pag na-interview mo yung ginawa nila sa medyo may pagka-record breaking yung mga pinaggagawa nila ng mga taon na yun. Even now, bakit sila continuously nag-evolve and bakit sila continuously advance? Kasi hindi sila nakatingin sa industriya, nakatingin sila sa mas malaki sa industriya. Kung ano tong mas malaki na to, ito yung mission na gusto nilang i-create sa mundo.
At yung industriya, isa lang yung vehicle para mangyari yung mission na yun. So, malaya kang tumanaw ng talagang big shot na result dun sa idea mo. As long as araw-araw kang gumaganap, Ito ay maliitan. study. Alright. Kunyari yung sayo. Okay. Ano yung Di ba? sabi? Ano kaya? Nag-start ka ng Pangit Lives Matter. Okay. Di ba? Sa mga bawat stages, evolution na kinuwento mo kanina, may experience kang ganun. Boom, pak! Yeah. Boom, pak! Yeah. So ngayon, bawat parabolic mo, magpo-pullback yan, tol eh. Totoo. May correction yan eh. Yeah. Pero pag hindi ka bumitaw, hindi ka naman lalagapak sa pinanggalingan mong floor price eh, kung saan ka nanggaling eh. Kung di ka bibitaw, babalik lang din yan. Okay, parang walang nangyayari. Boom. Oo. Totoo. So, ganap lang ng ganap. Oh, hindi mo nga alam, hinahanap mo nga rin kung anong gagawin mo next year eh. Di ba? Hindi mo rin alam. Kasi kahit kung pipilitin nating alamin, yung goal natin ay magiging limitado lang sa kung anong available sa nakikita natin. Mismo. Paano yung mga oportunidad na o yung mga ideya na hindi pa naiimbento kagaya ng Crypto Esports League? So, di mo na ma-attract yun, no? Kasi nag-set ka ng ganito. Sinarado mo na eh. Ganito yung gagawin ko next 6 months. Di mo nga alam ano mangyayari next month eh. Ba't ka nagsasabi ng ganito gagawin ko for the next 6 months? Correct. So doon ako nakafocus. Personal mastery. Kasi pag na-lead ko yung sarili ko, na-master ko, na pamunuan yung sarili ko, i-command yung sarili ko, madali lang din mag-impluensya ng ibang tao. Kumbaga, to sum up, mabuhay ka muna sa present moment. No? Yeah. Parang ganun siya no? Kasi pag nag-set ka ng ganito yung gagawin ko for the next 6 months, alam mo ba anong mangyayari next week or next month para mag-set ka ng ganyan? Nililimitahan mo yung pwedeng pumasok sa'yo. Gets. Kumbaga, dapat lagi mong alam na makapangyarihan yung deklarasyon. Correct. Diba yan yung sinasabi mo. Ito yung gagawin ko. Ito yung tututukan ko for the next 6 months. Yes, sir. Di mo nga alam eh. Ano mangyayari bukas eh. Correct. Ngayon, kung babalikan natin yung unang episode natin, meron tayong mapapansin dyan sa comment section na iba-ibang response. Tungkol dito sa pinag-uusapan nating goal setting. Kasi bro, bagong-bago to eh. Hindi nag-goal set, tanong mo si Ras, ganito rin nasagot niya. So ba nagturo sa akin ito? Siya rin din naman eh. Hindi siya nagsiset ng mga goals in life, no? Ay sasabi niya, forest tayo. 3, magtanim ka ng mabuting intensyon, dahil lalago yan, mamumunga yan, magiging forest. Yeah. Di ba? Totoo. So, kung pangungunahan mo na kung anong puno at anong bunga ang i-create niya, di limitado ka na sa ganda ng Ngayon, pwedeng for malikha the dito. next 6 months, mimission ako ng 6 na dahon. Parang ganun no? Hindi mo nga alam, mamaya, tangina, daan-daang dahon pala yung tutubo sa'yo. Puno pala, di ba? Pero dahil ikaw mismo, bukang bibig mo na 6 na dahon ka lang, limitado. Correct. So, balikan natin. Yung mga goal set, yung goal goal ba yun? SMART. Alam mo yung SMART na strategic, time-bound, strategic, measurable, attainable, realistic, time-bound. Okay. Ito yung mga nasa culturescape. Na parang sa kanila yun, parang pag natamaan nila yung sinet nila na yun, parang tsamba or badong. Nakafocus sila paldo. sa how, sa strategy, at realistic. Paano mo masabing, bro, malawak ang salitang realistic. We don't even know if this is real. Yeah, totoo. Right? Totoo. So, tradition eh. Kumbaga, ito nga mismong ginagawa natin, hindi natin pwedeng sabihin na pag in-upload natin to, fix 1K views lang to eh. Correct. Hindi natin alam kung ano yung totoo. Yeah. Diba? Yeah. So, yung nag-ooperate ng okay, Hindi, 500k subscribers pa lang tayo. Siguro, swerte ng 800 views to. bahala kayo. Di ba? So, etong ginagawa ko yan, dito ako sa recoding. Okay. Para darating yung time, okay, medyo parang pag-gym eh. Kaya nga magaang muna eh. Yun, yan. Hindi Ganda. ko bubuhat mabigat eh. Di ba? Pag medyo okay, magaang na sa akin tong tatlong to, dagdag ako relationship naman. Ano example sa relationship? Maybe magsaset ako ng mga
mission na for this week 1, mag-affirm ako ng 2-3 stranger na mamimit ko, genuine, isang araw. Ganda nun. Instead na mag-set ka ng goal, mag-set ka ng mission. Question nga eh. Diba? So, relationship, o ano pa yung isa? Play. O dahil, alam mo yun, parang inner child eh. Alam mo, gamer ako. Gusto ko isang Dota, isang araw, 1 game. Diba? O di kaya, boxing. Parang workout din siya, pero play din siya sa akin kasi parang sayaw siya eh. So, hindi talaga pwedeng mawala yung play. Kasi kung titignan mo, hindi naman tayo tumanda. Eh, no? Malaki lang tayo. Malaking bata lang tayo. Diba yung mga babae, dati make-upan, dinadamitan yung karton na babae, dress up. Ngayon, sila na yung dinadamitan nila, sila na inaayusan. Sa lalaki naman, tangin eh, sasakyan. Tangin eh, sasakyan yung pinapaingay mo na talaga na totoo. Yung motor mo. So, hindi mo kailangang idikdik sa sarili mo na, tangina, tanda na ako eh. Hindi na kasi habang sinasabi mo yun, ikaw mismo, pinapalungkot mo yung sarili mo na hindi matanda na ako, dapat ganito na. Dapat ganito na. Hindi nga, dapat habang nagkakaedad ka, mas nagkakaroon ka ng lakas, mas lumulupit ka, mas natututo ka ng mga bagay-bagay, so mas nagkakaroon ka ng iba't ibang method para kumita, para magawa mo yung mas iba't iba pang trip. So, as batang malaki, lumalaki lang din yung trip mo. Yes, sir. It's a total fullness of life. Play talaga, no? Yes, sir. Playtime talaga. Ngayon, tingnan mo yung mga nagpupunta sa Discovery. Bakit? Kahit mga successful sila, business tycoon sila, parang ako din dati. Akala ko pag naano ko na yung money, goods na lahat eh. Yeah. Buti ganun din sila, boy. Tinry kasi nilang i-eliminate yung playful na bata no? Parang, tangin na businessman na ako eh. Focus ako. Dapat, gantang nyo, wala na akong time dyan sa laro-laro na yan. Hindi na para mag-enjoy. Sila rin, meron din silang mga maskara. Diba? Diba yung, sila naman, hindi naman sila nakaganon. Oo. Yung burat mo ka. Yeah. Pero yung boss na untouchable, na mataas ako sa'yo. Ako ang role model. So, ba't ako magpapakita sa inyo na nag-e-enjoy pa ako? Diba? Kailangan nga dito sa business, maging seryoso tayo dito para magkaroon tayo ng magandang result. Correct. So, hindi ako pwedeng makita na nag-e-enjoy, naglalaro lang. Focus tayo para sa mas magandang result. Kaya maraming umaalis, nagre-resign kasi toxic na. Diba? Tangina na ito. Yung opisina nung Genesis ba? Yes, Meta, Genesis. no? Genesis at Meta. Tangina, grabe. Sobrang stress-free environment. No? Parang naglalaro lang talaga. Bro. Yung mga employee, no? Hindi mas productive sila, mas masaya sila. Oo, mas enjoy nila. Sobrang grabe yung opisina na yun kung mapupuntahan nyo yun. Pagpasok ko rin, parang hindi nagtatrabaho. Pati yung kultura, good morning, hi. Oo. Tapos lahat nakangiti. Parang hindi ka nagtatrabaho. Para ka lang nagko-quest. O may quest ka today, ito quest mo today. So para ka lang din naglalaro talaga. Bata ka pa rin. Malaking bata ka lang. Correct. Diba? So isa yun sa mga na quotable sa akin noong 2025. Ikaw ba, ano bang plano mong ikaw naman? Ayun yung sa akin, isa yun sa mga quotable sa akin noong 2025 na kasi nung sa nagdaang 3 taon, ganun ako eh. Hustler, mindset, time is gold. Walang masasayang na oras. Tangina, magsasakripisyo na ako ng 5 taon na akong miserable para sa 50 years na. Kasi ganun eh, nagkaroon ng ganung idea eh. So hindi na ako masaya ngayong 5 years na akong hindi masaya. Titiisin ko na to para sa 50 years na ligaya. Pero hindi pala ganun. Kasi walang tumatagal sa ganun. 'Di ba? Yung mga nagsasabi lang na ganun sa internet, karakter lang din yun. Off ka, may mga trip din yun. May mga ginagawa sila para enjoyin yung buhay. Ako, na-misinterpret ko yung ganung mindset. Sa nagdaan 3 taon, tangina, grindset mindset, time is gold. Wala na tayong time sa ganyan, ba't mag-e-enjoy pa? Titisin ko na to, tiisin na natin tong 5 taon, sakripisyo na. Kasi madali na lang mag-enjoy pag tapos na yung pera na yun eh. Tangina, hindi ganun. Isa yun sa mga natutunan ko na nagising ako sa katotohanan na gano'n na kailangan mong mag-enjoy. Nung nakamit nga ako nung nakatagpo ako ng mga tao na kung ano yung finances ko, walang-wala. Hindi 1/4 sa kung ano yung finances nila. Pero sila puta, lintik mag-trip. Nagdodota pa. Nagdodota ako, pero nung nag-focus ako sa dito sa career na pinili ko,
Wala na akong time dyan mag-Dota. Mag-Dota man ako, mag-i-stream ako, dapat convertible pa rin sa sa engagement or what. Laging ganun, laging dapat may kapalit. Dapat may kapalit na kung hindi engagement, pera. Ganun na. So para na akong mercenary para sa result. Hindi, nalimutan ko ng may mga trip nga pala ako na para masaya lang ako. Correct. Diba? Yun yung isa sa mga natutunan ko ng 2025 na kailangan kong enjoyin yung araw-araw. Kailangan masaya ako. Kasi hindi naman natin alam kung may bukas pa eh. Correct. So natututukan ko ng tututukan yun. Hustler ako ngayon. Grindset mindset ako ngayon. Laser focus ako dun sa gagawin. Tapos end of the world na pala bukas. Putang ina, shit! So yun ang ginagawa ko ngayon, 2026. Pag nagkaroon na ako ng nakikita nila sa vlog yan, nagkakaroon na ako ng siesta time, 2:00. So sabi ko, tulog muna ako guys, power na pa ka, isang oras. Sarap, natutulog na ako kasi naantok ako eh. Yeah. Pag inaantok ako, matutulog ako. Pagising ko, sarap pa. Ang saya. So, balance lifestyle. Yes. More on balance lifestyle. Walang perfectong routine, Correct. pero may balancing lifestyle. Yep. Masaya ka, naganapan mo yung mga dapat mong ganapan. At the same time, alam mong hindi mo inaksaya yung buong araw mo. Correct. Pero hindi naman natin masabi na araw-araw ganun. Oo. May mga rin eh. Ayoko siyang tawaging slow days. Mas gusto ko siyang tawaging banayad days. Yung parang, kunyari linggo, araw ng Sabat. Pause muna ako sa mga ginagawa ko. Yeah. Tutulala muna ako. Sarap kayang tumunganga. Oh. Ang sarap tumunganga. Tutunganga muna ako. Tunganga lang. Kung may pinapanood na movie, manonood. Yeah. Kagaya nito, kahapon, nakita niya, nanonood ako ng mga Katniel. Hayo? Mga gano'n. Nanonood ka pala niyan. Kasi wala sa itsura ko. Bro, Kung kailangan mo to, pre. Kasi kailangan mo, baka hindi ka na tao eh. Baka di ka na kinikilig eh. Nanonood ako mga Katniel. Kilig na kilig ako, nakangiti ako. Ang saya. Sinong ini-imagine mo? Wala naman. Okay. Wala naman. Tanong lang, boss. Hindi ko babanggit yung pangalan ng bro. Tanong lang, bro! Nanonood ako. Police! Madulas! Nanonood ako, Katniel. Ganun. Kilig na kilig ako. Ang saya. Ang saya, no? So, kailangan mo talagang maging masaya. Kailangan mong kiligin. Hindi pwedeng... Isa rin sa mga naging error ko, actually. Sabihin ko na sa inyo. Isa sa mga naging error ko sa nagdaan 3 taon dahil sa ganong toxic na masabi ko straight up, yung ganong grindset mindset type shit na fuck emotions. Sobrang lason niya. Hindi siya sustainable. Kumbaga, pwedeng kapamilya mo or kung sino man yung mga nakapaligid sa'yo na mahal mo sa buhay, madadamage mo sila. Correct. Kakaganon mo. Kasi pwedeng yung nakapaligid sa'yo, ganito yung interpretasyon nila ng happiness and joy. Yeah. Enjoy life. Tapos ikaw, sobrang tigas mo, hustler mindset, time is gold. Yang ginagawa nyo na yan, hindi magko-convert ng pera yan, nag-aaksaya tayo ng ganito yan. Sa pananalita pa lang, pag sinabi mo yun, tangina, nang da-damage ka na ng emotion. Yeah. So ako, masasabi ko na yung grindset, mindset, fuck emotions, lason yun. It's a trap. Oo, trap siya. Yeah. Ako masasabi ko, nag-work yun. Yeah. Grindset, mindset, time is gold, cause and effect, create result, nag-work siya. Matatapik mo talaga yung million na gusto mo. Pero at the end of the day, putang, parang may kulang. Yeah. Parang may kulang. Ngayon, pagbalik mo sa tropahan mo, ilag na sila sa'yo kasi nga, tangina. Yeah. Ang taas mo na masyado, o naging arrogante ka na, ultimo, in-invalidate mo na yung laro na nag-e-enjoy lang kayo dapat. Maglalaro pa. Hindi mo nagko-convert ng pera yan. Di ba? Mga ganun. Ultimo sa pamilya mo, hindi na nila magawang maging soft sa'yo kasi nga, tinigasan mo. Yeah. Sa mga nagdaang taon. So, tangina mo. Sakit nun, boy. Oo, totoo yun. So, doon ko siya nagigets na yung sinasabi ng mayaman na hindi lang pera ang batayan ng tunay na success. So, wag niyong ubusin yung buong pagkatao niyo para lang i-chase yung pera. Kasi, tangina, nangyari. Nagawa ko eh. Natapik ko yung putangin ng gusto kong pera. Pero tangina, nalalagas buhok ko.
Ultimo yung pag-enjoy di ko magawa. Outing. Hanggang sa, buti, nakatunog ako na, tangina, hindi ito yung life. Yeah. Kumbaga, makita man to ni God, di siya matutuwa nito. Papera ka lang ng papera, tapos hindi mo ini-enjoy yung mundong kinreate niya na sobrang ganda para sa'yo. Correct. Kinreate niya yung pera, andyan, perahin mo, ayun yung tool para enjoyin mo sana. Tangina, sobrang hold mo dun, pagulong, palago. Ikaw, tangina, di ka na masaya. Loved ones mo, ilag na sa'yo, tigas mo masyado. Or, yung pakikitungo nila sa'yo, nahawa na. So, ikaw, darating sa point na kailangan mo na ng pagmamahal, kailangan mo na ng softness. Wala silang maipakita sa'yo kasi sa nagdaang taon, yun yung binitaw mo sa kanila. So, isa sa mga biggest lesson ko yun, biggest realization ko nung 2025 ko siya na-realize, balance lifestyle, pinakamahalaga. Balance lifestyle. Siguro baguhin natin yung term na magpapera. Kasi laging ganun, papera ka muna. Tama. Papera ka muna. Hindi siya ganun. Hindi siya papera ka muna. Masyado siyang direktang pera lang. So, mas maganda, balance lifestyle, ganapan mo yung mga dapat mong ganapan as an individual. Like, for example, ako, example natin sarili ko, ang napili kong craft, ito, content creation. Yes. So, hindi ako attached dun sa result na kaakibat nitong mga ginagawa kong content. Pero as content creator, mission ko sa araw-araw at least 3 to 4 contents per day. Yeah. Yun. Result, bonus na lang yan. Yes. Darating yan. Susunod yan. Kasi, kumbaga, bakit ba ako na-attach dun sa result na pera? Kasi nga, ang pakiramdam ko nun before, kulang or nauubos or kailangan kong mag-ipon. Pero kung titignan mong maigi, kahit hindi mo habulin yung malakihang shit na result, Yeah. buhay ka, nakakain ka, may ilaw ka, may tulugan ka. Yeah. So, kung ano yung napili nyong craft nyo, Yeah. so kailangan nyo lang ganapan yung, kunyari, as content creator, so kailangan mag-content araw-araw. Yeah. Diba? At the same time, kailangan kong enjoyin yung the rest ng 24 hours ko. Yeah. So, may kanya-kanya tayong method paano tayo sumasaya. Correct. Like for example, sa akin, masaya akong natutulog. Masaya akong natutulog. So, naglagay ako ng siesta sa routine ko sa araw-araw. Siesta, tulog ako. Masaya akong nagdodota. Yeah. So, sa gabi, pag may tropa sa Discord, Dota. Tapos, umagang-umaga, masaya akong nakikita sa salamin yung sarili ko na na-imagine ko, bago pa lang ako mag-start, ako mismo, kilig na ako sa sarili ko. Tangina, ang angas ko siguro pag maganda na yung katawan Let's ko. go. So, every 6 a.m., punta sa gym, Yeah. sa kada na bibigatan ka, alam mong tinatamaan yung dapat tamaan. Tangina, sarap, damang-dama mo. Yes, sir. So, balance siya. Hindi gaya dati, tangina, gising ako 3 a.m., conceptualize na ng mga content, ganito ganyan. Hanggang gabi. Wow. Hanggang gabi, ganun yun. Tindi, bro. Ganun na ako dati, para kaya daily upload sa akin, wala, maning-mani siya sa akin. Ngayon, na hindi ko naman siya na-unlearn, kumbaga yung pagiging, masasabi ko na gamay ko yung content creation, na-apply ko siya ngayon. At the same time, ni-recode ko yung 24 hours ko ng mas banayad, mas balanse. Yeah. Ako masasabi ko yung finance ko ngayon, walang-wala sa finance ko ng mga nakarang taon, pero mas living ako ngayon. Wow. Mas living ako ngayon. Yun yung nalilimutan din natin. Nalimutan ko rin yun. Living, mabuhay. Nalimutan kong mabuhay. Akala ko pag papera ako, ultimo yung previous partner ko before, na lagi ko siyang tinatanggihan. Kain tayo sa ganito. Punta tayo sa ganito. Afford namin. Pero, tsaka na yan. Madali na lang mag-enjoy sa mga ganyan pag ano muna tayo. Correct. Grind muna tayo. Nalilimutan ko na nung moment na yon, like for example, Tuesday morning, ganda ng araw. Punta tayo sa ganito. Dagat tayo. Afford namin yun. Yeah. Pwede kami pumunta Pero dahil ako, tanga-tanga ako mag-isip nun, yung sablay mga desisyon ko nun,
Sa Sabado na lang, weekends na lang, mga ganun. Wala na yung excitement at saya nung araw ng Tuesday. Kasi nga, Tuesday naramdaman eh. Tapos sasabihin ko Sabado. Dahil lang, kailangan ko maging matigas. Yeah. Kailangan nating magsakripisyo ngayon. Tiisin na lang natin itong pagiging miserable at malungkot. Madali na lang mag-enjoy. Sa Sabado, enjoy tayo. Kaya sa Sabado, lumabas man kami, wala na. Poker face na lang. Parang to comply na lang na napunan yung aya. So, isa din sa mga ginagawa ko na ngayon na na-realize ko noong 2025, ikaw yung puhunan. Yes. Ikaw yung katawan mo. Yes, sir. So, kung magiging generous ka dito sa mundo, sa sarili mo, Yeah. kung magiging mapagbigay ka, magiging mabait ka, sa'yo, sa sarili mo dapat. Kasi kung Sorry, hindi ako mabait sa cellphone ko. Kung ogag ka, di ba? Kung ogag ka sa sarili mo, kunyari, wala ka ng care sa physical mo, Yeah. gusto mong kumain ng ganito, ayaw mo ibigay kasi pakiramdam mo mahal, or ikaw mismo madamot ka sa sarili mo, tapos mabait ka sa ibang tao. Parang, Ano yun? hipokrito. Pinaplastic mo ang mundo. So, isa yun sa mga tunog selfish lang, pero isa yun sa mga naging takeaway ko 2025, maging mabait ka sa sarili mo. Alam mo naman yan, kung anong gusto mo, ibigay mo ng ibigay sa sarili mo kung anong gusto ng sarili mo. Kasi ikaw yung puhunan mo. So, hindi ka pwedeng ma-damage. Correct. Nakakatawa. Money making. Ikaw yung money making machine. Yes, sir. Dami ko ngayon yung mga na-realize ko na itong 2025 na ina-apply ko siya ngayong 2026. Meron ka bang like intention or for 2026? Ang Project na, kunwari ako, ang project na trabaho ko ngayon, Crypto Esports League. Meron ka bang something na, o inaano mo pa to? Dina-download mo pa? Oo, dina-download ko pa. Pero meron akong, andun siya sa malayo, medyo blurry pa siya. Pero yun yung laman ng utak ko lagi na basta kailangan maging ma-impluwensya akong individual sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng method ko. Yeah. Diba? Kailangan yung imahe na to influence as influencer, kailangan magamit ko siya sa maayos. Nice. Makapag-transform ng mga makakapakinig na from pananarantado, kagaguhan, so unti-unti, kailangan nagiging from entertainment to valuable. Whoa. Ganon ko siya nakikita. Kailangan, as a man, na may tikas sa tindig, kailangan maging influential ako. Kasi yung lumalabas sa bibig ko, Yeah. nakakapag-move ng pagkatao. Tama. Yun yung malayo kong tinatanong na end goal. Ay, hindi siya end goal. Or mas gusto ko siyang tawagin na purpose ko. Yeah. Oof. Yun yung nakikita kong purpose ko. Gusto kong maging ganun. Ang bangis niyan, bro. Para ang Robin Padilla na kulang ng 5,000. Pero Brad, in love na naman sa'yo yung crush mo niya. Mas mga pinagbibibitaw-bitawan mo. Bro, ang ganda nun, ha? That's gold, bro. Alam mo! That's gold, bro. Hindi. Ang totoo yun. Oh, man, ramdam yun, Brad. Oo. Ano ba mga mga nasa isip ko? Di ba 28 ako ngayon? Gusto ko pagtungtong ko ng 30. Nakakapagpalipad ako ng eroplano. Oh, pwede. Tapos pag napagpalipad ako ng eroplano, tapos di ako namatay. Tangino, nahihirapan akong ilabas sa bibig ko. G, may 2 years ka. Klase tayo, magkaklase tayo, palipad tayo. Kasi kailangan natin sa World War, pare. Yeah, marunong tayo magpali. Tom Cruise, idol bro. ko kasi Tom Cruise eh. Classmate tayo, G. 2 years. Ganun. Tapos gusto kong gamitin yung skills ko dito sa pagsasalita, sa pagpapaintindi ng mga bagay-bagay sa spiritual na way. So gusto kong hindi lang sa life, hindi lang sa 3D na life, gusto ko rin makapagpalapat ng idea sa mga tao ng kung gaano kahalaga si spirituality. Solid healing na to, Brad. Yeah, yung relasyon mo kay God, kung gaano siya kahalaga. Gusto ko rin maging
kasangkapan yung skills ko sa pagsasalita. Yeah. Para lang maintindihan mo na kailangan mo ng God sa puso. Yeah. G, ito pala yung essence ng anti-support, Brad. Paano? Yun. Paano? Kasi, in-acknowledge mo na hindi ka top G, na may mas top G sa'yo, Yeah. at sinurrender mo na. Trust and surrender sagad. Yes, sir. Isa pa yun. Isa pa pala yun sa putang inang natutunan ko, pare. Isa yun sa mga natutunan ko din itong nagdaan 3 taon na. Kasi bukang bibig ko na, ikaw ang may control ng reality mo. Putang ina, pero hindi. Oh, bro, yeah. Hindi. Kasi di ba, alam ko sa mga nakakapanood na talaga sa akin, kung ano yung effect na lumalabas, nakabase yan sa pinaggagawa mo. Yeah. Diba? Sa cause na nilapag mo. Yes. Pero nakaka-encounter tayo na, sinipagan ko naman ginanapan ko naman ba't walang result? So, nagko-contradict na agad dun sa Tama. kung anong result, yun yung nilapagan mong cause, di ba? Ba't ganun? Fail. Di ba? Di ba? Oo. So, ang na-realize ko, hindi ikaw ang may control sa mangyayari sa'yo bukas. Ang mission mo lang pag nagising ka ngayon, ganapan mo yung mga dapat mong ganapan today, Yeah. kung ano yung mangyayari bukas, isusuko mo yun, trust and surrender ka dun sa talagang top G. Yeah. Siya lang ang nakakalam anong mangyayari sa'yo bukas. Ganapan mo ng todo. Oo, kailangan mo lang sagaran today. Sagaran mo. Live sa God. Yeah. Kaya pag natanong ako, ano ginagawa mo, MJ? What do you do? I live. I live sa God. What do you mean? What do I do? Financial advisor? Content creator? No, I live. Yeah. Oo nga, no? Kasi ito, parte lang to ng buhay ko eh. Mismo. Kasi bukas, camping kami, 3 araw, farm, usap, investment, crypto, Yeah. trade, all things habang nandun. Living Relax. pa rin. Living pa rin. May signal ba? O sige pa, konti-konti. Living pa rin. Live. Yeah. Function, no? Doon ako shadow box tayo dun sa farm. Living pa rin. So to sum up, wag na wag niyong kalimutang mabuhay. Di ba? Yung pag-chase dyan sa pera. Actually, ito sila. Nung na-meet ko tong mga to, ito sila, yung mga tao dyan sa IM. Doon ako hiwagang-hiwaga na, putang ina, paano yung ganyan na, ganun kusang darating yung pera? Sa kanila ko nakita yun. Talaga? Gaganapan ko lang araw-araw, tas yung walang fix na na kung ano yung darating sa'yo. Sobrang limitless, talagang susurpresahin ka. Kasi sa grind set mindset concept, para ma-hit mo tong 1 million, may kaakibat yan na galaw na worth 1 million. Yeah. Ngayon, nung na-meet ko, Ito hindi to galaw, bro. Pananampalataya na worth 1 billion. alam mo, faith work, no? Hindi siya hard work. Hindi rin siya strategic work. Faith work. Faith work na kung ano yung kailangan mo kung kailan mo talaga dapat siya kailangan, kusang nandyan. Huwag mong madaliin kunin. Galing. Parang ganito lang yan. Tatay ka, may anak kang babae, 12 years old, mayaman ka, marami kang sasakyan. Papa, gusto ko mag-drive, pairam sa kotse, bibigay mo. 12 years old? Hindi. O bakit? 12 years old, di ba? Di marunong. Exactly. Paano kung nakatulog ka, pinilit niya, anong pwedeng mangyari sa kanya? Bubunggo siya. Ganun Aksidente. tayo, pag ina-hard work natin, Pag pinipilit natin. Oo nga. Kaya tayo nasasaktan, nawawala sa sarili. Maraming broken shits. Kasi pinipilit natin kunin yung hindi pa para sa atin. Totoo. Pero kung hinayaan natin ng Diyos, namuhay tayo, tinodo-todo natin, ang ganapan, may mga kakatok, mag-aalok, magbubukas na oportunidad, meron kang mga taong mamimit, may lugar kang mapupuntahan, o maaaring meron kang ideya na kailangan mong sugalan para i-communicate sa taong ito. Ganun yung itsura niya. Kasi, sugalan ko ba to? Ang mararamdaman mo, shit, baka ma-burn yung relationship, baka anong isipin niya sa akin. Pero hindi, ang lakas ng gut feeling ko na ito yung move na kailangan kong gawin. Ganyan yung itsura ni faith work, bro. Tangina, faith work. Try nyo i-chat GPT yun, yung faith work. Try nyo
magsaliksik kung paano yun, paano yung ganong damdamin yung faith work. Tangina, sobrang, hindi siya ganun kadali. Kasi syempre, nanlalaban yung survival na ikaw. Yes. Actually, ako yan din yung ano ko eh. Tinatry, inaano ko na siya, parang, ina-embody ko na siya sa pagkatao ko yung faith work. Pero, konti-konti pa. Nanlalaban yung survival mood Gets, na kasi ang ako. nangyayari sa'yo, culture escape, di ba? Yo, Hard work. yeah. Awakening, okay, magaling ako. Merong sistema dito. Strategic work, gawaan na ng sarili mong tira. Strategic work. Recoding na si faith work eh. Para, darating yung time, hindi ko na siya kailangan i-track. Hindi ko na siya kailangan consciously i-decide na gawin. Parte na siya ng pagkatao ko. That means faith work is me already. It's not something that I strive to do. Yun Kasi na yung- limitless yun na siya. Oh, yun, limitless type shit. Yun yung gusto ko neto, gaano mo kagusto, pakita mo sa mundong gusto mo, bibigay. Yeah, beingness mo na siya. Ikaw na yun eh. Wala ka ng doubt. Kaya may doubt kasi may breakthrough ka sa lumang na ano natin lumang ego. Hinuhubad-hubad natin yung bawat ano na to, pagkatao na to. Ako nga bro, yung hinuhubad ko yung ano eh, yung sabihin natin kalmado ako sa leadership sa mga tao. Pero kunwari asawa ko, alam niya trigger ko diyan. So yung nire-recode ko is syempre love na love ko siya. Yeah. Ayoko siyang na-hurt, na-disappoint, etc. etc. So dahil sa kagaguhang pinagagagawa ko dati, na naipon-ipon sa akin yung sugat na trauma ko rin yun eh. Yeah. Tangina, ginawa ko to, shit. Guilt, shame. So parang every time na ma-hurt ko siya, like, init ulo ko, magdadabog ako, sigaw ako. Ayaw niya yun. She doesn't feel safe. Yeah. Nadadamage ko siya. So parang bumabalik sa akin ng masama talaga ako, ganyan, etc. etc. Emotionally eh. So hanggang ngayon bro, pinagbabayaran ko yung pinaggagawa ko dati. Yun yung danger na gusto kong sabihin dito, doon sa nakaraang episode natin. Pagka na wala ka sa sarili at nag-dive ka dyan ng todo-todo. Pag na-enjoy mo yung maling galaw, na meron siyang pansamantalang pleasure, meron siyang pansamantalang Validation. sarap, Yes. validation, tama. Tas alam mo namang mali yun. Hindi mo siya gusto eh. Alam mo Oo, naman. totoo. Meron ka lang tinatakpan eh. Alam mo yun, hindi mo maluloko sarili mo eh. Oo, totoo. But sometimes, kaya na-fuck up yung buhay natin kasi hindi na tayo nakikinig sa sarili natin eh. Ano na tayo eh? Hard work. Nagpe-perform na. Correct. Or strategic work. Hindi ka na nakikinig. Hindi ka na nagiging mindful. Hindi mo na pinoproseso anong nangyayari sa loob mo. Kaya yung faith work, kaya siya tinawag na faith work bro kasi wala kang gagawin, lalapag. Yeah. Pupunta ka sa loob mo, i-assess mo ano nangyayari sa akin. Ito yung aayusin mo, yung mga attributes mo. Tapos, trust and surrender ka na. Alam mo na nagwo-work yung in-intention mo, yung may mga forces na nagwo-work para mangyari yan. Hindi mo alam kung paano dahil kung sino ang gagawa ng paano, siya na yun. Yeah. Tama. Sobrang tama. Nakakatawa. Kasi, nananariwa sa akin yung pakiramdam nung una kong na-realize yung mga ganitong bagay-bagay. So, nananariwa sa akin, napakasarap. Kayo, anong mga realizations nyo na itong 2025? Yes. Ano yung mga natutunan nyo? Ano yung mga pinagdaanan nyo? Tsaka, paano nyo yun sinolve? Diba? Siyempre, may kanya-kanya tayong method ng kung paano natin tinatagos yung mga challenges na pinapadala sa atin ni God. Correct. Diba? Kumbaga, yung method niya pwedeng iba, yung sa akin din, yung sa inyo rin. Yes. Diba? So, comment down below kung ano-ano yung mga pinagagawa sa inyo ni 2025. Tsaka kung paano nyo tinagos si 2025. Kasi to be honest, naging challenging talaga. Ang daming bumitaw noong 2025. Ang daming bumitaw. Pero dun sa mga nanlaban, sa mga nanonood dyan na nanlaban noong 2025, paano nyo tinagos? Comment down below. Kasi sa mga susunod, magkakaroon din kami dito ng the whole episode magbabasa lang kami ng comments. Kasi grabe yung pagtanggap nila sa Top G Manila, unang 2 upload natin, ang daming comment, kulang-kulang 100. Doon sa 100, tapos isa rin 100 mahigit.
So, ang daming comment. Dahil ano nga tayo dito, kumbaga, lapagan tayo ng ideya para matutunan natin yung mga bagay-bagay. No? Comment down below. Sa susunod, magkakaroon kami ng ganun episode na babasa kami ng comment. Kaya may laptop dito. Wala lang wifi ngayon eh. Okay. Kami ang Top G Manila. Tayo ang Top G Manila. Yes. Alright? Ato klase, supremo na malitin mong classes na pangit. Kung na-enjoy nyo yung mga ganitong klaseng video, like, comment, and subscribe syempre. Tapos, huwag nyo i-gatekeep. Kumbaga, palaking pa natin to. Alright? Sa ngalan ng Study First. Ganun yung outro ko, pre. Sige. Palaking pa natin to. Nung ako, anong content ko dati? Diba? Palaking pa natin to sa ngalan ng Study First. Wala pa sa isipan ngayon at stricto ang parents ko. Pangit man kami sa paningin nyo. Kami naman dahil lang kung bakit may mga gwapo. Kung wala kami mga pangit, wala kayong pagkukumparahan. Wala lang. Ano lang ako, bigla lang pumasok sa utak ko yung outro ko dati. Ganda na outro ko, di ba? Oh, bro. Diba? Ang ina lumit. Ikaw, outro ka na sa'yo. Ang inang galing gago. Ano bang outro ko? Na-miss ko yun Eto na ako eh. Yeah. Kita-kits. Living. MJ Aguilar Living na nabubuhay. Yes, sir. Alright. Kita-kits sa next episode.